hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Oo nga, Auntie Claire Castro. Marami pa talagang mangyayari at magaganap na pambubulsa, no, ng pera ng taong bayan. December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako, may mga walang Merry Christmas? No, di ba tama naman talaga si Ivan Mirina? Na mukhang hindi yata natupad yung sinabi ni Bubong Marcos na hindi mere yung Christmas nila. Kasi nga, si Diskaya lang naman talaga ang napakulong nila. Yung mga malalaking tao at yung iba pang mga mastermind dyan, wala. Tuloy. Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Palusot ka pa, Auntie Claire. Ang hinahanap ng taong bayan at nito mga taga-mainstream media, yung talagang involved ng mastermind. Yung sila talaga yung gumagawa dyan ng mga anomalyang flood control na kung saan yung mga budget talagang pinagkikitaan nila at hinati-hati nila. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. May mga nakulong. Sino pala yung mga nakulong? Mga pipitsugin lamang, yung kumbaga, mga trabahante, simpleng trabahador lang, DPWH, mga empleyado. Ano ba yung mga kaso? Hindi ba bailable? Ang hinahanap ng taong bayan, yung talagang target. Tapos sinasabi mo, mayroon ng mga arrest, mga warrant, may mga nagtatago. Sino ba nagtatago? Iba kayong gusto mong sabihin si Senator Bato? Kung ikaw ba naman mayroong banta na gaganinin ka, pagtitripan ka, gagayahin ka kay Tatay Digong. Baka mapagaya si Senator Bato na kung saan kahit walang warrant of arrest, dadakpin na lang at dadalan din sa Hague. Si Senator Bato, hindi mo yan pwedeng maisahan. Dating PNP chief yan. Matindi yan sa mga ganyan mga istilin ninyong mga bugok. At sasabihin mo pa na walang ibang nakakagawa na yung mga kickbacks ay isinasauli. Wow! Alam namin yan, Auntie Claire. Yung mga isinasauli nilang pera, kunwari lang yan for publicity. Ang tanong, after nung picture-picture ninyo, press con, na kunwari, nagbalik ng 40 million siya, whatever, ganyan. Sure ba kayo na talaga yung pera until now buo pa? Yung pinaghati-hatian nilang pera, buo pa ngayon? Or di kaya, palusot lang yan? No? Then after sa press con, after sa mga photo ops or whatever, hindi namin alam kung saan napunta na yung pera. O di ho ba? Kasi sabi nga dito sa anomalyang flood control projects, pinaghati-hatian na lahat. Yung pera na yan. Yung budget na yan. So, ibig sabihin, until now, buo pa yung pera. Kaya, nasauli nila yung mga kickbacks nila. Wow naman. Huwag na tayong maglukuan. Tapos, sasabihin mo pa na walang ibang nakagawa ng mga ibang administrasyon mula noon hanggang ngayon. Tanging si Bongbong Marcos lamang na administrasyon ang nakagawa na isauli ang mga kickbacks nila. Hindi mo ba naisip, Auntie Claire, na sa ginagawa nila, pinapatunayan lang nila na magnanakaw talaga sila at kasama nila, kasabwat, ang mga congressman, lalong-layo na si Martin Romualdez at si Saldico.
no, na sila yung namuno dyan sa 19th Congress na talagang plinano ang lahat. Ngayon sasabihin mo pa na si Bongbong Marcos ang bida, siya nga ang pumirma ng budget sa GAA sa 2025. So, ibig sabihin, ayon pa nga kay Ma'am Sara Duterte, kahit ano pang sabihin niya, involved siya dyan, Pangulo siya, pinirmahan niya lahat yung mga budget. And taliwas doon sa isang statement or isang SONA na sinabi niya, ang kapal-kapal ng mga pinirmahan niyang mga dokumento patungkol diyan sa budget sa GAA sa 2025, no? Sabi pa nga niya ng Pangulo mong bangag na hindi na siya natutulog. Tapos after pumirma, kasi excited, paldong-paldo, ngayon nasilipan, abay, parang na-amnesia na, sasabihin, wala siyang alam, ganun yung Pangulo mo. O tuloy natin, Auntie Claire. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilis ang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Let Narciso DZRH. Yusek, pahabol lang. Yung ICI po, isa na lang ang miyembro ngayon. Mag-appoint pa ba si Presidente ng mga bago members or tapos na yung kanilang trabaho? Sa ngayon ay wala pa po tayong, hindi po tayo nabibigyan ng update kung magkakaroon po ng replacement. Wah, ka na talaga, kay Auntie Claire Castro, no? Ikaw yung abugadang nabobo ka na, dahil dyan sa mga ginagawa mong pagtatakip mo sa mga anomalyang ginagawa ng presidente mo. Mahirap talaga yung pera, no? Sobrang hirap talaga ng pera ipagtanggol, lalong-lalo na pag nasa mali. Mahihirapan ka, mabuboba ka talaga. Paano magtatrabaho ang ICI? Kung walang replacement, dapat ang sinagot mo, definitely, mayroon talagang replacement. Kasi kung sinasabi mong magpapatuloy pa sa pagtatrabaho ang ICI sa investigasyon nila, kung sasabihin mong hindi ka sure na may replacement or wala, so paano sila magtrabaho? Isa na lang yung natira. Kita mo, declare, nag-resign na lahat yung mga commissioners dyan sa ICI. Kasi mahirap ipagtanggol ang ganyang sitwasyon, lalong-lalo na alam mo na lantaran ang anomalya ngayon sa bansang Pilipinas. Tuloy natin, Auntie Claire, kasi nanggigigil na ako sa iyo. At sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho pa rin po ang mga nasa ICI. At nandyan din po ang ombudsman na nangako na magpapatuloy po sila at na nandyan po rin po pa rin. Nauutal-utal ka na, ganyan sa katangahan mo. Sumuko ka na kasi napapalibutan ka na. Ang daming taong bayan, alam na yung kalakarang sistema ng bulok ngayon sa bansang Pilipinas dahil dyan sa administrasyong Bongbong Marcos. Kasama ka na, Auntie Claire. Tapos puro ka ombudsman, Boying Rimulya, Bendalo. Tuloy natin, nakakairita na. Ang enthusiasm na pabilisin ang pag-iimbestiga sa mga nasampahan na ng kaso. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Mayroon ka pang enthusiasm na nalalaman, Walang ang kalatoy-latoy yung presidente mo hanggang ngayon. Lutang na lutang. Kahit kitang-kita na ayaw na ng taong bayan sa kanya. O siya, wala pake. Kahit saan siya mag-ikot, wala nang pumapansin. Kawawa talaga. Banga. Salamat sa enerhiya niyo lahat. Tingin ko, sapat na panahon para gawin na rin yung parte natin habang nandyan yung enerhiya ninyo. Kulong na yan, mga kurakot!